Patuloy namang lumipas sa mga araw at sa mga araw na yon, laking pasalamat naman ni Angeline dahil di naman sila ginugulo ng kapatid niyang si Christine. Hinayaan na lang din muna niya ang kapatid niya dahil naiinis din siyang makaharap ito. Nagtrabaho na rin muna si Angeline dahil ayaw naman niyang iasang lahat ng pangangailangan nila kay Denver kayong kayang-kaya naman niyang magtrabaho. Kahit tutol si Denver sa gusto ni Angeline na pagtatrabaho, ay pinayagan na lamang din niya ito basta sa opisina niya to magtatrabaho at hindi sa ibang kumpanya. Dahil natatakot din naman kasi siya para sa kaligtasan ni Angeline. Ngayon nga ay nasa daan na sila pa uwi galing opisina at ihahatid na muna ni Denver si Angeline sa unit nito. Angeline, naalala ko nga pala, may party kasi sila Mr. Mendez next week at kailangan kong pumunta doon. Maaari ba kitang isama, Angeline? Nahihiya pa na sabi ni Denver kay Angeline. Napalingon naman si Angeline dito. Ha? Bakit ako? Iba na lang. Alam mo namang di ako mahilig sa mga ganyang party. Sagot ni Angeline. Sige na, Angeline. Please, kahit ngayon lang. Wala kasi akong kapartner. Pagpapumilit ni Denver dito. Denver, alam mo naman, di ba, na hindi na naituloy ni Angeline ang sasabihin niya na magsalita na sa Denver. Alam ko naman yon, pero sige na, sumama ka na sa akin, please, kahit ngayon lang. Paungulit pa ni Denver dahil wala talaga siyang kapartner sa party na yon. Huwag ka na lang pumunta. Bale walang sagot ni Angeline dahil hindi talaga siya mahilig dumalo sa mga ganyang party. Sige na, Angeline, please. Hindi kasi maaaring hindi ako pumunta dahil kasosyo ko sa negosyo si Mr. Mendez kaya kailangan kong pumunta sa party na yon. Sagot ni Denver. Napabuga naman ng hangin sa bibig niya si Angeline dahil sa kakulitan ni Denver. Denver, hindi nga ako mahilig sa party at isa pa, wala naman akong susuotin sa pagpunta dyan eh. Tsaka bakit ba akong isasama mo dyan? Iba na lang ang isama mo. Sagot ni Angeline. Angeline, ikaw ang gusto kong makasama sa party na yon, kaya sige na, pumayag ka na, please. Paungulit pa ni Denver. Ako na rin ang bahala sa susuotin mo, kaya huwag ka nang mag-alala pa tungkol sa bagay na yon. Dagdag pa niya. Wow ha, mukhang prepared ka. Natatawa pa na sabi ni Angeline kay Denver. So ano, payag ka na ha? Paungulit pa ni Denver. Okay, fine. Sumusukong sagot ni Angeline. Pero ayokong magtagal doon sa party na yon ha? Dagdag pa niya. Sige, walang problema. Kung yan ang gusto mo. Sagot ni Denver habang nakangiti pa. Ayaw naman kasi niya sanang pumunta sa party na yon. Kaso nahihiya naman siyang hindian si Mr. Mendez dahil nga sa kasosyo nito sa negosyo. Agad namang nakarating sina Denver at Angeline sa unit ng mga ito. At gaya ng dati, masayang masaya silang sinasalubong ng kambal nilang anak. Dahil din doon, tila ba nakakalimutan nila ang pagod nila mula sa maghapong trabaho. Pagka-uwi naman ni Denver sa kanyang sariling unit, nagulat pa siya dahil biglang nagring ang phone niya at nakita niya na ang kanyang ina ang tumatawag, kaya napabuga muna siya ng hangin sa bibig bago sinagot ang tawag. Yes, mom, napatawag po kayo. Agad na bungad na sabi ni Denver sa kanyang ina. Kailan mo balak sabihin sa akin na nahanap mo na pala si Angeline? Mataray na tanong ni Diana sa anak. Natigilan si Denver dahil nakalimutan na rin niyang sabihin sa kanyang ina ang tungkol kay Angeline. Sorry po, mom. Nawala na po kasi sa isip ko dahil masyado po ako naging abala sa opisina. Hinging paumanhin ni Denver sa ina niya. Kamusta si Angeline? Kamusta kayong dalawa? Sunod-sunod na tanong ni Diana sa anak niya. Ayos naman po siya, mom. Tipid na sagot ni Denver. Kayo, kamusta kayong dalawa? Nagkabalikan na ba kayo? Tanong pa muli ni Diana. Mom, hindi pa po kami nagkakabalikan at naiintindihan ko naman po ang pinanggagalingan ng galit sa akin ni Angeline. Dahil hindi ko rin naman po siya masisisi dahil totoong naging tanga ako ng mga panahong pinabayaan ko siya. Sagot ni Denver kay Diana. Bakit hindi mo suyuin ulit? Tanong pa nito. Sinusuyo ko naman po siya, mom, pero hindi ko po siya minamadali dahil alam ko na may kasalanan din po ako sa kanya. Pero handa po ako maghintay kung kailan niya akong muli mapapatawad. Sagot ni Denver. Gusto ko sana makita si Angeline, pero nahihiya akong harapin siya, anak, dahil hindi maganda naging trato ko sa kanya noon bago siya umalis. Sabi ni Diana. What do you mean, mom? Kunot noong tanong ni Denver sa kanyang ina. Sorry, iho. Napagbuhatan ko kasi ng kamay si Angeline noon dahil nagulat talaga ako sa nangyari sa inyo.
Patawarin mo ko, anak. Pag-amin ni Diana sa anak niya. Aminado naman siya na nagulat siya na nagawa niya yon dahil nadala rin siya ng galit niya. Kaya nga niya nagawa ang bagay na yon. What? Nagawa niyo po yon, Mom? Di makapaniwalang tanong ni Denver sa ina. Sorry anak, hindi ko sinasadya. Hinging tawad pa ni Diana. Huwag po kayong humingi sa akin ng tawad. Kay Angeline po dapat kayo mag-sorry at hindi sa akin dahil siya po ang sinaktan ninyo. Ines na sabi ni Denver sa kanyang ina. Di naman naka-imik si Diana dahil hindi niya alam kung paano ba niya muling haharapin si Angeline dahil nahihiya siya dito. Hindi po ako makapaniwala na nagawa niyang pagbuhatan ng kamay si Angeline, Mom. Sa kanya po kayo mag-sorry at hindi sa akin? Dismayado ang sabi ni Denver sa ina bago niya pinutol ang kanilang tawag. Napabuga naman ng hangin sa bibig niya si Denver dahil ngayon mas naiintindihan niya kung bakit sumama ang loob ni Angeline sa kanila noon dahil halos lahat pala sila hindi man lang pinakinggan si Angeline ng mga panahong yon. Matuloy namang lumipas sa mga araw at ngayon nga, ang araw ng party ni Mr. Mendez. Sa isang hotel gaganapin ang party na yon at tayong mga kakilala at kasosyo lamang sa negosyo ng pamilya Mendez ang mga inimbitahan sa naturang event. Maaga naman na naganda si Angeline at siya na lamang din na nag-ayos sa kanyang sarili dahil sanay siyang mag-ayos ng sarili niya at gusto niya kasi light makeup lamang. Ang kanyang susuotin naman ay ipadala ni Denver sa kanyang unit. Sakto naman tapos si Angeline na mag-ayos, dumating si Denver para sunduin siya. Pagkalabas ni Angeline ng kanyang silid, nakita niya si Denver na nakatulala na lamang na nakatingin sa kanya. Hey! Aalis pa tayo o tutunganga ka na lamang dyan? Pukaw na ni Angeline kay Denver nang hindi pa rin to kumikilos mula sa pagkakaupo nito at nanatiling nakatulala lamang sa kanya. Wow, Mommy! You are so pretty! Manghang-manghang sabi ni Noah sa kanyang ina. Kuya is right. You are so pretty, Mommy, like me? Sabat naman ni Nina at nagpakit pa sa harap ng kanyang ina. Napangiti naman si Angeline sa kanyang mga anak dahil sa kadaldalan ng mga ito. Thank you mga anak. Nakangiting sabi ni Angeline sa kambal at tinalikan pa niya ang mga ito sa noo. Daddy, Daddy, Mommy is pretty, right? Daldal naman ni Nina sa ama niya na hindi na gumagalaw mula sa kinatatayuan nito. Agad namang nabalik sa wisyo sa Denver nang hawakan ni Nina ang kanyang kamay. Ha? Yeah, your mommy is pretty. Kanda utal-utal pa na sabi ni Denver. Iiling-iling naman si Angeline dito. Tara na dahil baka malate pa tayo sa party na yon. Pag-aayana ni Angeline kay Denver, tsaka siya umiwas ang tingin dito dahil hindi niya na kayang tagalan ang pagkakatitig sa kanya ni Denver. Mga anak, aalis muna ang mommy at daddy ha? Matulog na kayo at huwag niyo na kaming hintayan ha? Baling naman ni Angeline sa kambal. Opo, mommy. Sabay pang sagot ng kambal sa kanilang ina. Isa-isa namang hinalika ni Angeline sa pisngi ang mga bata. Bye, Daddy! Baling naman ng kambal sa kanilang ama. Bye, mga anak. Matulog na ha. I love you! Sagot naman ni Denver at sa kanya hinalikan din sa pisngi ang kanyang mga anak. Agad na rin namang umalis sina Denver at Angeline. Hindi din maiwasan ni Denver na mapasulap kay Angeline dahil kahit na napakasimpleng ayos ito ay talaga namang napakaganda nito. Talaga namang bumagay pa rito ang suot itong dress na si Denver pa mismo ang pumili. May problema ba? May dumi ba ako sa mukha? Di na maiwasang tanong ni Angeline kay Denver dahil kanina pa niya to nahuhuling tinititigan siya. Ha? Wala naman. Nauutal naman na sabi ni Denver tsaka siya nag-iwas ang tingin kay Angeline. Katahimikan naman ang namayani sa kanilang dalawa hanggang sa makarating na sila sa hotel. Una namang bumaba si Denver at pinagbuksan pa niya ng pinto si Angeline at agad na nilahad ng kamay dito na agad din namang tinanggap ni Angeline. Ikinawit naman ni Denver ang kamay ni Angeline sa braso niya pagkababa nito, tsaka sila sabay na naglakad papasok sa loob ng hotel. Angeline, you are so beautiful, sabi ni Denver habang naglalakad sila ni Angeline. Napalingon naman si Angeline sa gawin ni Denver. Kaya ba kanina ka pa natulala dyan? Ngingiti-ngiting tanong ni Angeline kay Denver. Yeah, kaya lalo tuloy akong nai-inlove sa'yo eh. Sagot naman ni Denver. Nambobola ka na naman. Sagot ni Angeline sabay irap niya pa rito.
Hindi kita binobola, Angeline. Totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Sobrang nakaka-inlove ka talaga ngayong gabi. Sagot ni Denver, kaya naman parang biglang nag-init ang pisngi ni Angeline dahil bigla siyang kinilig sa sinabi ni Denver. Tumigil ka nga sa pambobola mo dyan, Denver. Saway na niya kay Denver, saka siya diretsyo nang tumingin sa kanilang daraanan. Habang naglalakad naman sina Denver at Angeline, ay kapansin-pansin naman talaga ang ganda ni Angeline, kaya naman maraming napapalingon sa kanya habang sila ay naglalakad. Sinasamaan naman ng tingin ni Denver ang mga kalalakihan na tumititig kay Angeline. Kung pwede nga lang na itago kita sa bulsa ko, ginawa ko na eh. Inis na daldal ni Denver sa mahinang boses lamang. Ha? May sinasabi ka ba, Denver? Tanong ni Angeline dahil parang narinig niya na bubulong-bulong si Denver. Wala. Naiinis lang ako dahil maraming tumitingin sa'yo. Sagot ni Denver. O paano? Uwi na ba tayo? Tatawa-tawa namang tanong ni Angeline. No. Basta wag ka na lamang humiwalay sa akin. Hindi rin naman tayo magtatagal dito kaya hintayin na natin na magsimula ang party. Sagot ni Denver. Sa kanya hinigpitan ng pagkakahawak niya sa kamay ni Angeline habang nakapulupot to sa kanyang braso. Natatawa naman si Angeline sa inaasta ni Denver dahil masyado naman ata tong overprotective sa kanya. Akala mo naman makukuha siya ng mga lalaking tumitingin sa kanya. Hinayaan na lamang niya si Denver sa ginagawa nito at hindi na lamang nagsalita pa. Mula sa kinaupuan ni Angeline at Denver, may natatanaw si Angeline na bulto ng babae na sa tingin niya ay kilalang kilala niya. Christine? Si Christine ba yon? Di na maiwasang sabi ni Angeline, kaya naman napalingon si Denver sa kanya. Ha? May problema ba? Kunot noong tanong ni Denver kay Angeline. Para kasing si Christine yung babae doon, sagot ni Angeline at bigla pa siyang napaisip. Mukhang si Christine nga yun, pero anong ginagawa niya rito? Dagdag pa ni Angeline. Si Christine? Nandito? Nasaan? Tanong na ni Denver, saka siya nagpalingalinga upang hanapin kung nasan si Christine. Ayun oh, sagot ni Angeline at ginusupan niya ang pwesto kung nasan ang kanyang kapatid. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Christine talagang nakita kong yon? Dagdag pa ni Angeline. Napalingon naman si Denver sa inginguso ni Angeline. At ganoon na lamang ang gulat niya na makita nga niya si Christine na mayroong kasamang lalaki. Pinakatitigan pa niya ang mga ito. Nang humarap ang kasama ni Christine ay ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mata na makita niya kung sino ang kasama ni Christine. Paulo? Oo, tama. Si Paulo yon at kasama niya si Christine ngayon. Hindi makapaniwalang sabi ni Denver. Lumingon naman si Angeline sa gawin ng pwesto ng kanyang kapatid at nang makita nga niya ang mukha ng lalaking kasama ni Christine, napaawang na lamang kanyang bibig. Kasabay ng pagkuyom ng kanyang kamay dahil namukhaan niya kung sinong lalaking yon. At wala nang iba, kundi ang lalaking nakatabi niya sa kama noon, 5 taon nang nakakaraan. At hindi siya maaaring magkamali dahil tinandaan niya talaga ang mukha ng lalaking yon. Akbang tatayo na sana si Angeline para sigurin ang lalaki na yon nang bigla siyang hawakan ni Denver sa kamay niya para pigilan. Kaya naman napakunot na lamang ang noon niya rito nang lingunin niya ito. Huwag dito, Angeline. Hindi tayo pwedeng kumilos ng basta-basta na lamang. Kailangan din nating mag-ingat. Hindi pa natin lubos na kilala si Paulo dahil mukhang galing din to sa kanilang pamilya at narito siya sa party na to. Pili lamang kasi ang inimbitahan sa party na to, sabi ni Denver kay Angeline. Napabuntong hininga naman si Angeline dahil nauunawaan niya kung anong ibig sabihin ni Denver, kaya naman naupo na lamang muli siya. Naisipan naman ni Angeline na kuhaan ng palihim na larawan ng dalawa dahil matibay na ebidensya rin yun na patunay na magkakilala nga ang mga ito. Nagsimula na rin naman ang naturang party at nagsalita lamang din saglit si Mr. Mendez at nagpasalamat sa mga dumalo doon. Matapos kumain ni na Denver at Angeline, nakihalubilo na sila sa mga ilang bisita ni Mr. Mendez na naroon. Na makita nila si Christine, sa gawin nito sila nagpunta na dalawa. Hawak kamay pa nga silang lumapit sa mga ito. Oh hi Christine, bati ni Angeline sa kanyang kapatid habang iting-iti pa siya rito. Nagulat naman si Christine dahil hindi niya inaasahan na naroon din palang ate Angeline niya kasama si Denver. Ate Angeline, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Christine sa ate niya. Why not?
Alam mo naman na nasa mundo ng pagnenegosyo sa Denver at kasama niya ako rito bilang partner niya? Nakangiti pang sagot ni Angeline. Ikaw, Christine, ano nga palang ginagawa mo dito? May business ka na rin ba? Tanong pa niya kay Christine. Ha? Ano kasi, sinama ko rito ng kaibigan ko? Oo, tama. Sinabi ako ng kaibigan ko kaya ako narito ngayon? Hindi mapakaling sagot ni Christine kay Angeline dahil hindi niya talaga malaman kung ano ba ang sasabihin niya dahil totoong nagulat siya na narito din to. Sinama kasi siya ni Paolo doon bilang partner nito dahil birthday umano ng ama nito at ilang mga kakilala lamang ng pamilya ang mga naroon sa party. Kaya't sumama rin siya sa binata kaya hindi niya talaga inaasahan na naroon ang ate Angeline niya. Oh really? Baka gusto mo naman ako ipakilala sa kaibigan mo na yan na nagsama sa'yo dito? Sabi pa ni Angeline na merong mapang-asar ng ngiti sa mga labi. Ha? Huwag na. Hindi naman na kailangan pa eh. Sagot ni Christine. Sige na ha. Mauna na ako sa inyo. Dagdag pa niya sabay talikod kina Angeline at Denver. Sandali lang, Christine. Sabi pa ni Angeline pero dali-dali na talagang umalis ang kanyang kapatid at di na pinansin pa ang pagtawag niya rito. Nagkatingin na naman sina Denver at Angeline na makita nila na nagmamadali ng sumiksik sa kumpulan ng mga tao si Christine at halata mong umiiwas to sa kanila. Mukhang nagmamadali ang kapatid mo ah, sabi ni Denver kay Angeline. Tumango-tango naman si Angeline dito. Mukha nga, iniiwasan nga niya talaga ako ngayon, sagot ni Angeline. Tara, sundan natin siya. Sabi pa ni Angeline, tsaka niya hinila sa kamay si Denver papunta sa gawi kung saan nagpunta ang kanyang kapatid. Nagpatianod na lamang din si Denver sa paghila sa kanya ni Angeline. Napatigil na lamang din sila na matanaw nila kung nasan si Christine. Tingnan mo, magkasama pa talaga sila? Ines na sabi ni Angeline na makita niya ang kanyang kapatid na lumapit kay Paolo. Tara, lapitan natin. Sabi pa ni Angeline sa kanya inayos ang pagkakahawak niya kay Denver. Sigurado ka bang gusto mo silang lapitan? Nag-aalangang tanong ni Denver kay Angeline dahil ayaw naman na silang pagmula ng kumasyon sa party na yon. Di naman na umimik si Angeline. Diretso na siyang naglakad papalapit kina Christine habang nakahawak siya sa braso ni Denver. Hi! Nakangiti pang bate ni Angeline kay Paolo na makalapit siya sa pwesto ng mga ito. Nagulat naman si Paolo sa biglang paglapit ni Angeline sa kanila dahil hindi niya rin inaasahan na narito to ngayon. Ikaw ba ang kaibigan ng kapatid ko? Nice to meet you. Tanong pa ni Angeline sa binata habang nakangiti sa mga ito. Naipikit naman na mariin ni Christina ang kanyang mata dahil hindi niya inaasahan na sinundan pala siya ng ate Angeline niya. Umiiwas na nga siya rito kaya siya lumayo kanina sa mga to. Ate, saway ni Christine sa kanyang kapatid. O bakit? Gusto ko lamang namang makilalang kaibigan ng kapatid ko, sagot ni Angeline. Iiling-iling naman si Christine at bigla siyang nawalan ng gana na makiharap sa mga naroon. Kamusta bro? Natatandaan mo pa ba ako? Sabat na tanong naman ni Denver kay Paolo. Nagulat naman si Paolo na makita niya sa Denver. Hindi niya inaasahang narito to sa party. Yeah, natatandaan kita. Denver, right? Sagot naman ni Paolo. Mabuti man at natatandaan mo pa pala ako. Kamusta kayo ni Christine? Sagot naman ni Denver. Ha? Ayos naman kami ni Christine. We're friends. Nauutal pang sagot ni Paolo sa kanya nilingon si Christine na masama ng tingin kay Angeline. Good to hear that. Nakangiti pang sagot ni Denver. Mabutit naka-attend ka sa mga ganitong party. Dagdag pa ni Denver dahil curious talaga siya kung paano nakaka-attend sa ganitong party si Paolo. Yes. Party kasi to ng daddy ko. Proud na sagot ni Paolo. Gulat naman na napatitig si Denver kay Paolo at kahit si Angeline hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Really? Anak ka ni Mr. Mendez? Gulat na tanong ni Denver kay Paolo. Yes, anak ako ni Mr. Mendez. I'm Paolo Mendez. Nice to see you again, bro. Nakangiti pang sagot ni Paolo dito. Nice to see you too again, bro. Sagot naman ni Denver dito at pilit na hindi pinahalata na nagulat siya sa kanyang nalaman. Oo nga pala, ito nga palang partner ko si Angeline. Magkapatid sila ni Christine. I don't know kung nabanggit pa sa'yo ni Christine ang tungkol kay Angeline. She is the eldest sister of Christine. Pagpapakilala ni Denver kay Angeline. Hi, nice to meet you, Paolo.
Nakataas pa ang kilay na bati ni Angeline sa binata, sabay lahat ng kamay niya rito. Hi, nice to meet you too, Angeline. Kandautal pa na bati ni Paolo kay Angeline. Tsaka niya tinanggap ang pakikipagkamay ng dalaga. Sa totoo lang, kinakabahan siya ngayon dahil baka namumukhaan siya ni Angeline. Kaya pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili dahil parang balewala lang dito na makaharap siya. Kaya't sa tingin niya, hindi naman siya nito namukhaan. Ex-wife siya ni Denver. Nagloko kasi ang kapatid ko kaya sila naghiwalay, sabat na ni Christine. Actually, hindi naman talaga ako nagloko. Sadyang may mga tao lang talaga na gustong sirain ang pagsasama namin ni Denver. May diin ang pagkakasabi ni Angeline sa huling sinabi niya. Oh really? Nakataas pang kilay na sabi ni Christine sa kapatid. At talaga namang inaasar pa niya ang ate niya at gusto niya itong mapahiya? Hindi rin naman magpapatalo si Angeline sa kanyang kapatid, kaya naman tinatapatan niya talaga ang mga sinasabi nito. Yeah, sa katunayan nga, napatunayan ko naman na kay Denver na hindi talaga ako nagloko noon, sagot ni Angeline. Right, Denver? Baling naman niya kay Denver. Yes, hindi naman talaga nagloko si Angeline noon, at kahit ano pa man ang mga nangyari noon, kalimutan na rin naman namin ngayon dahil ang sa kasalukuyan naman ang mahalaga para sa amin. Sagot naman ni Denver. Actually, balak na nga naming ayusin muli ang relasyon namin eh. Dagdag pang sabi ni Denver habang nakatitig sa magandang mukha ni Angeline. Yup, totoong balak na naming ayusin muli ang relasyon naming dalawa. Sagot ni Angeline. At hindi na kami makapapayag na muling masira ang pagsasama naming dalawa. May gigil pa na sabi ni Angeline. Of course, wala nang makakasira pa sa pagmamahalan nating dalawa, Angeline. At hindi na ako makakapayag pa na merong mananakit sa'yo. Sagot ni Denver sa dating asawa habang nakikipagtitigan siya dito.